Nika, Earl, ano ang pagkakaintindi niyo sa salitang incorruptible? Incorruptible, ako kasi since bata pa ako, gusto kong maging santa, no? So, para sa akin, incorruptible, kapag kagaya ni Saint Bernadette, hindi naaagnas yung katawan. Mabango pa rin kahit patay na ang bangkay. Ganun. Incorruptible. Di ba nangyayari yun kapag nilalagyan ng formalin ng katawan? Or kahit anong preservatives? Collagen? Wax, parang si Marcos. Oo. Pwede. Nandito tayo ngayon sa bayan ng Biñan, Laguna, kung saan sasalisikin namin ang kwento dito sa kapilya ng Santa Filomena, kung saan meron di umano'y isang bangkay na hindi naagnas. Nang dahil sa sawing pag-ibig at sakit noong August 13, 1938. Born on July 6, 1913, Filomena, or Mena to those who know her, was a saintly and charming young woman who was prone to introspection. Nung namatay ang ama ni Filomena na si Faustino Almarines, kinakailangan mahukay muli ang bangkay nito upang bigyan daan ang bangkay ng kanyang ama. Subalit, aking gulat ng mga tao nang paghukay sa kanyang bangkay, ang bangkay ni Filomena ay hindi naagnas. Kahit 9 na taon na ang nakalipas, ang muka at damit niya ay hindi pa rin naagnas. Immediately, people proclaimed her to be a saint. Marami ang nagsipagdayo, hindi lamang dito sa Biñan, Laguna, kundi sa mga kalapit na lugar, malayong lugar, at maging malalayong bansa. Dahil sa di umano'y mga milagro na gagawa sa pamamagitan ni Santa Filomena, nagkaroon ng lokal na kulto na biglang lumago hanggang sa dekada 50. Noong 1947, ipinatayo itong dambanang ito para kay Santa Filomena upang matunghayan ang kanyang hindi naagnas sa bangkay. Ngunit tumaoy, ipinalibing na siya ng lokal na pamahalaan at maging ng simbahang Katoliko. Ano nang nangyari sa mga deboto ni Santa Filomena? Alamat at katang-isip na lang ba mga milagrong nangyari dahil sa kanya? Yan at iba pang mga katanungan aming sasalisikin dito sa The Curious Case of Santa Filomena! Sa loob ng Santa Filomena Chapel, ito ang sumalubong sa amin. Isang kapilyang tila hindi gaanong naaalagaan o nabibigyang pansin. Sira-sirang bintana, lumang luhuran, maagyaw na kisame, at maalikabok sa pangkalahatan. Ang puntod ng tinagurian nilang Santa Filomena ng Biñan, Laguna, may ilang larawang nakapatong. Isa na rito ay ang larawang ito na nasunog ng bahagya nang ang kapilyang ito ay masunog ng dahil sa naiwang tinirik na kandila. Maraming mga ribulto sa may altar at kapansin-pansin na may mga kagamitan dito gaya ng sound system na donasyon ng kanilang kapitan na di talaga maikakaila dahil may pangalang nakapaskil sa mga ito.
Pagpasok naman namin sa mismong dating pinaglalagakan ng di umano'y di naaagnas sa katawan ni Filomena, makikita ang kapareho ring sitwasyong bumalandra sa amin sa labas nito. Marupok ng kisame, maalikabok na kapaligiran at lumang kagamitan. Ganito rin ang sitwasyon sa kusina at palikuran ng kapilya na di na nga tanaw dahil sa wala itong ilaw. Si Filomena Almarines o Mena ay tinaguri ang santa sa lugar na ito lalo't noong panahon ng dekada 50. Marami umanong himala ang ginawa sa tulong niya kung paniniwalaan ang kanyang mga deboto. Pinangalan marahil mula kay Santa Filomena na nadiskubre ang mga labi noong Mayo 24 taong 1802 sa Catacombs of Priscilla at paglaoy inilipat sa Mugnano del Cardinal noong 1805 at naging sentro ng marubdob na debosyon. Maraming milagro ang nangyayari sa kanyang pagtulong. Di lamang sa pangalan nagkakapareho ang dalawa. Pareho silang namatay ng maaga. Si Mena noong siya'y 25 anyos pa lamang at si Santa Filomena naman sa murang edad na 13. Bukod pa riyan, may pagkakatulad din sa kanilang hindi pagkakakilala ng simbahang Katoliko bilang mga canonized saints. Bagamat may kapistahan ang naunang Filomena na Agosto 11, hindi pa rin ito kabilang sa tinatawag na General Roman Calendar for Universal Use at hinihirang lamang bilang pangkaraniwang Virgin Martyr at hindi bilang isang canonized saint. According to the Catholic Saints database, canonization is a ceremony of the highest solemnity, in which the Pope himself, invoking his supreme authority in the Church, declares that someone is a saint, and inserts that person's name in the catalogue of saints. This ceremony has never taken place with regard to Saint Filomena. Lack of canonization does not mean lack of sainthood, though, as the procedure was introduced only after many centuries of the Church's existence. Before that, the Church sanctioned popular veneration of saints simply by allowing it to continue. Bagamat kaawa-awa ang itsura ng kapilyang ito na tila sumisimbolo na rin ng naglaho ng debosyon kay Mena, kung ating ibabase ang pagiging santa ng ating lokal na Filomena ng Binyan, Laguna sa deskripsyon ng kung ano o sino nga ba ang santa, maaaring ipaglaban na isa nga siyang tunay na banal, hindi man sa mata ng mundo o maging sa lahat ng taga-Laguna, kundi sa mangilan-ngilang natitira pa ring tagasunod niya, na hanggang sa ngayon ay naniniwalang buhay na buhay pa rin ang kanyang spirito at patuloy na bumababa hanggang sa ngayon si Santa Filomena para magmilagro. Kagaya na lamang ng mga nakapanayam naming mga ito. Mga bata, naniniwala ba kayo kay Santa Filomena? Opo! Anong tawag niyo sa kanya? Lola Santa Filomena! Lola Santa. Bakit yun? Sino nagsabing Lola Santa pangalan niya? Kasi po siya po pinakamatanda. Ah, siya pinakamatanda. Ano sa tingin niyo ang mga katangian ni Lola Santa? Mabait. Mabait. Galing po. Mabait, magaling. Alam niyo bang maganda rin siya? Opo! Oo, maganda siya. No? Gusto niyo bang maging parang si Lola Santa? Opo! O yung mga babae, ikaw, gusto mo bang maging parang si Lola Santa? Paano ka magiging parang Lola Santa? Napakabait. Napakabait. Oo. May mga milagro ba kayong hinihingi sa kanya? Opo! Ano? Sige, ikaw. Ano hinihingi sa kanya? Ano gusto niyo mangyari sa buhay niyo? Ano gusto niyo mangyari sa... Manda buhay. Manda. Right. Okay, so kahit wala na dito yung katawan ni Lola Filomena, naniniwala pa rin kayo na buhay siya? Opo! Eh paano kung magpakita siya sa inyo ngayon? Matutuwa kayo, matatakot? Matutuwa po! Matutuwa, bakit? Mahilig po lang siya ng personal. Okay, hindi kayo takot sa patay? Hindi po. Bakit? Sanay na po kami. Sanay na po. Sanay na kayo sa patay. Dito ba kayo nakatira sa sementeryo? Opo! Kaya. So pag nagpakita si Lola Filomena, si Lola Santa sa inyo, ano gagawin nyo? Shake hands. Shake hands? Tingnan, shake hands. Magmamano. Yung iba, aakap ba kay Lola? Opo!
Okay, o pakabait kayo ha. Kilala mo ba si Santa Filomena? Ano po, yung pagkakaalam ko po, milagrosa po siya. Kasi yung asawa ko, ganyan pa lang siya, mga 5. Ganito pala. Oo, 5. Dito na siya lumaki, dito siya pinanganak sa dulo kasi dati scratcher yan. Tapos bata pa siya, binubutas daw yan si Santa. Binubutas daw po yun si Santa, buo pa ng buksan, tapos nagtutubig po yung niya, taon. Yun ang sabi ng asawa ko. Tapos marami po nagpuntahan kasi yung tubig niya po nakakapagpagaling. Halimbawa, pilay ka, ihahaplas lang yung tubig, makakalakad ka. Mayroon mga foreigner na galing po sa Australia, Canada na pagaling niya. Kaya naman po pag yung Feb 26, ano po yung anniversary? 16. Ay po, 16. May napunta dito mga naka-jeep, mga taga-Tondo, mga taga-ibang bansa. Nagdo-donate sila, parang tulong kay Santa sa simbahan kasi napagaling po sila. Mayroon po mga bulag na nakakita, may pilay na nakalakad. Talagang maski po ako, huli naman po ako, hindi ko siya nakita. True lang sa pagsisimba, 8 years po kami nag-anak mag-asawa. Ang ginawa ko po, naging ako kay Santa, devoted niya ako. Yung, halimbawa pag may simba, naandyan ako, pag nag-nonobela, nasama ako. Nag-pray over ako na sana gusto ko magka-baby. Kasi 10 years, sabi ng mama ko, pag hindi ako nagka-baby, mag-asawa na rin ng iba yung asawa ko. Kasi, syempre, lahat ng lalaki gusto nangangarap magkaanak. Talagang nag-ano ako na Santa, bigyan mo ako ng anak. Ayun, blessings naman po. Nagkaroon po ako ng 2 anak, babae at lalaki. Kaya, hanggang ngayon po, yan si Santa. Tsaka pag nabagyo po, hindi kayo binabaha. Gawa ni Lola Santa. Lahat po ng bata dito, Lola na ang tawag sa kanya. Apo, nung naka-encounter lang ako nung buhay pa po yung hipag niya, si Lola Ina Almarines po. May apo po yung si Joy. Isang beses po nagsisimba kami dyan. August 16 yata yun. Basta may anniversary dyan, hindi ko lang alam kung birthday o kamatayan niya. Hinimatay po si Joy. Siyempre nagulat kami kasi nagmimisa po yung pare. Tapos biglang pagbangon niya, nagsasalita na siya. Si Santa na pala siya. Tapos hindi ko alam na paglapit ko sa kanya, nag-bless ako. Tumutuloy luha ako. Anong Siguro, ibig sabihin thirst of yung si juice Santa po. na po siya? Yung Nasapian mo siya? Opo, kay Joy. Kasi pa yun, dalaga pa si Joy, tapos lagi siya nakaputi. Tapos taong bahay lang siya, pag lalabas ng bahay, school, tapos dito, naglilinis sila. Yun. Nagulat nga ako, sabi ko, bakit kaya ako naiyak? Sabi nung kumare ko, thirst of joy yan kasi nakausap ko si Santa, tapos after 2 years siguro nagbuntis na ako. Kaya dito na kami tumira, parang dito na talaga. Dito na kami sa loob ng sementeryo. Hindi na kami umalis kasi parang sabi ko safe ako dito kasi lagi siya nandito. Si Lola Ina po, pag yung nasabi si Santa sa kanya, nag-iiba po yung boses niya. Tapos nagpapasalamat siya na hindi pa rin nakakalimutan si Santa, ganyan. Parang ka lang yung, parang pakiramdam ko nakalutang ako. Hindi ko nga alam kung na natuloy luha ko. Basta nung bless ako sa kanya, sabi ko, Santa, gusto ko na magka-baby. Tapos bago yung mga anak ko, pag may sakit, dinadala ko dito, nagsisimba kami. Dahil kami ng langis, pinapahin, pinapahin ng tubig. Nagmimilagro lang po siya tuwing Pebrero 16? Pwede rin pong August at saka July. Yung birthday niya. Birthday at saka kamatayan po. Birthday niya at saka kamatayan niya? Opo. Basta may misa po dyan, nababa po siya. Hindi po pwedeng hindi siya nagpapasalamat ng isang way, ganun. Oo. Tsaka lahat po napila, inaaplasyan niya ng langis. Kailangan po, bago siya mawala sa tao, nakapagpapahid ka na. Kasi nung naka-encounter din po ako na may sakit yung anak ko, paalis na siya, hinawakan ko yung kamay. Sabi ni Lola, sige ako na lang kakausap kay Santa. Importante na hipong mo ako. Sabi ko, Lola, kasi may ubo yung anak ko. O siya, ito, ipainumin mo ng tubig, sabi ni Lola. Nabasbasan na naman ito ni Santa kahit hindi mo siya na ano. Kasi may time kasi siya eh. Pag bumaba siya, kailangan pipila na agad yung tao, yung magbibes sa kanya, magpapahilot, gano'n. Hindi siya talagang steadying whole day na andyan siya. Nung nakakaraan po, hindi siya bumaba. Mga namamahalan na lang po. Wala na hubang Almarines family? Mayroon yung si Joy napunta dyan, pero kasi nagkaroon ng asawa at anak si Joy. Oo. Oo, kasi si Santa kasi dalaga po yan. Parang yung kailangan, pure ka talagang siguro. Oo. Makakapasok siya. Siyempre po kasi may asawa ka na, nakagawa ka na ng kasalanan. Si Santa Filomena kasi, nung panahon niya, siya ay napaka-milagrosa. Bubukal niya ng tubig, mga baldosa dito nung araw. Kalubukang merong grave dyan na lubog. Now,
Namatay yung father niya. After 10 years, namatay yung tatay niya. Tapos, binuntas, gano'n. Tapos, nakita siya buong buo. Eh, nung araw naman, walang imbalsam, di ba? Eh, ang patay, halos maghapon lang, wala na, na-dispose na. Eh, ito, 10 years. Buhay na buhay pa siya, tao pa. Maano pa siya, yung buong buo pa talaga. Buo. Ang daming deboto rito. Nandun pa siya. So, Kuya Armando, naabutan niyo talaga na yung bangkay na nakikita, Yes! inaagnas. Inabot ko siya, nandito na siya. Opo. Yan. Dito? Nakahiga siya dyan. Tapos dito daan ng tao. Yan. Para lang makita niyan, dyan bababa. Hindi kasi pwedeng yung mag-stay dito dahil ang dami dyan, pila-pila. Ano? Paano? Hindi mo naagnas? Naka-aircon ho ba yung katawan? Wala. Wala. Okay. Paano namang mailalagay natin sa aircon to kung si Marcos tayo? Kasi alam naman yun, mahirap ang aming kapilya. Wala kaming kuryente ngayon, na minsan nagpuputulan pa kami. Eh wala kaming pagpapan. Talagang yung pagka-milagrosa niya, ipinakita niya sa tao talaga. Ano hong mga milagro ang naganap ng mga panahong yon? Makakapagpalakad siya ng medyo... Ay, hinakabahan na ka talaga. Sige po. Nakakapagpalakad na doon po. Oo, nakakapagpagaling siya ng may sakit. Pero hindi naman siya mismong nahipo, kundi sa akin siya mag-ano, tapos meron akong hahawakan, hilutin mga pasyente, ganun. Kakaano naman. Ano masasabi niyo, Kuya Armando, na inilibing siya, gayong pinaniniwala ang santa mo siya? Hindi, kasi nagpaano na siya. Meron doktor, yung bangkay, tinurukan niya ng pantunaw ng bakal. Oh. Eh, walang nangyari. Pagkalipas ng 10 taon na wala na yung doktor, namatay na. Pero siya, nag-ano lang siya, naiksi. Naiksi na nga lang siguro. Lumiit ho siya, Oo, pero hindi pa rin nasira yung hindi katawan. nasira ang ano niya, nangitim lang. Oo. Eh, naginip na siya dun sa mga kamag-anak niya na ilibing na niyo ako at pinipintasan Kayo, ako. Kuya Armando, naniniwala ho ba kayo na isa po siyang santa? Eh, sa akin, ako'y malaki ang paniwala sa kanya dahil sa hirap kong ito, nakapagpatapos din naman ako ng mga anak. Meron akong tapos ng civil, meron akong nakapagtapos ng mechanical, at yung aking last, yung aming dalaga, tapos yan ng computer secretariat. Sa awa lang ng siguro sa gabay niya, at sa pagsisikap ko, napatapos ko sila. Pero talagang napakalaki ang respeto namin dito. Wala na kami masasabi. May alam ba kayo sa Santa Filomena? Dito sa Bilyan. May ano po yung pagkakaalam mo? Ayun. Mga patay tapos may naalala mo ba kayo na Santa Filomena? Ito, sa San Antonio. Hindi alam ko lang doon eh. Yan ni Santa eh. Oo. Yun lang alam ko. Filomena. Mga matatanda dito. May kilala mo kayo o alam kayo tungkol sa inyo, Santa Filomena? Wala. Sabi nga nila, walang forever. At lahat ng bagay ay may hangganan. Pero tila yata naputol ng di oras ang debosyon para kay Santa Filomena. Hindi dahil sa hindi na siya nagbibigay ng milagro,
kundi dahil sa politika at iba pang dahilan. At tama ka dyan, Ate Nika, hindi lang yan eh. Pati yung pagkadeklara ng simbahang aglipay sa kanya bilang santa at ang pagkibit-balikat ng simbahang katoliko ay isang masalimuot na usapin. Tama ka dyan, Earl, Nika. Patikim pa lamang ang bidyong ito tungkol sa kasaysayan ng Marilag at milagrosang santa ng Binyang Laguna na si Filomena Almarines. We will try to use this video using the tools of social analysis and theological reflections we have learned in theology and cultures. A paper will follow after this video. Kapangyarihan at kayamanan. Kultura at pananampalataya. Yan ang aming himayin ng mga nagbubungguang mga storya dito sa The Curious Case of Santa Filomena.